Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesukristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Magandang araw, kaibigan. Abay, napakabilis nga naman ang panahon. Parang katatapos pa lamang ng mahal na araw, pero Mayo na pala. At isa na namang linggo ang dumaan at tulad ng dati, excited po akong maibahagi sa inyo ang patungkol sa ministeryo ng FEBC. Ito po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa ating programang The President's Report. Tulad ng nasabi ko nga, abay talaga namang napakabilis po ng panahon. 14 na buwan na tayong nasa pandemya dahil po sa COVID-19 at tila ang ating bansa ang may pinakamahabang lockdown sa buong mundo. At nang naikwento ko na nga po sa ating programa kung panahon ng pagbabago po, abay marami pong bagong gawi ang ginawa ang ating mga kamanggagawa upang hindi matigil po ang broadcast sa kabila ng iba't ibang mga prosesong dapat sundin ngayong quarantine. Sa kabila ng lahat ng ito, abay nagpapasalamat din tayo sa Panginoon dahil patuloy nating inihahayag ang mensahe ng pag-asa. Higit nating kailangan po ito ngayon dahil marami po sa atin ang napaghihinaan na ng loob o desperado dahil para bang mas malala pa ang sitwasyon natin ngayon kesa sa nung nakaraang taon. At sa panahong tulad nito, lalo kong naiisip ang kahalagahan po ng radyo. Gayon din ang iba't ibang mga pamamaraan ng pagbo-broadcast para mas marami pa ang pwedeng makarinig ng mensahe na nagpapalakas ng kanilang loob. Isa sa mga pagbabago ay ang FEBC Radio TV. Para po sa inyong may Signal TV sa cable, abay maaari ninyong mapanood ang ilan sa mga programa ng 702 DZAS sa Great Commission TV o GCTV Channel 185. Tunay ngang wala pong kinikilalang hangganan ang radyo. Maaaring marinig ang broadcast sa kabila ng anumang hangganang pampulitikal, relihiyon o kahit na yung sinasabi nating ikapitong bundok aabot ang radyo. Mas malayo ang tinatawid nito kesa sa pwedeng marating ng iba't ibang mga misyonero. Isa pang kagandahan ng radyo ay madali itong maintindihan ng lahat ng uri ng tao, may pinag-aralan man o wala. Hindi na kailangang marunong silang makapagbasa o makapagsulat. Kailangan lang nilang makinig sa mga programa sa kanilang sariling wika. Ito ang kapangyarihan ng radyo. Dahil sa mga posibilidad na ito ng radyo, abay napag-isip-isipan ko, paano kaya ang mga nasa iba't ibang mga ospital at quarantine facilities dahil sa COVID-19? Dahil ang mga pasyente ay naka-isolate ng ilang mga araw, di ba magandang makapakinig sila ng tuloy-tuloy na broadcast na magpapalakas ng kanilang mga puso? Abay, malaking pagpapala rin na marinig nila na may nananalangin para sa kanila. Makikiawa sa Diyos para sa kanyang habag at pagbiyaya na maitawid sila sa mahirap na sitwasyon. Narito po ang ilang mensahe ng ating mga tagapakinig. Mula po sa Davao sa 1197 DXFE Your Good News Radio, ito po ang sinabi, "Salamat sa Diyos at pinapalakas niya ako dito sa isolation facilities. Napagpapala po ako ng mga pangako niya na naririnig ko mula sa inyong stasyon." Isa namang tagapakinig sa 702 DZAS dito sa Kamaynilaan ang nagbigay ng patotoo na ganito. Pakinggan po natin. Salamat at naging bahagi kayo ng aming pamilya. May COVID ang nanay ko at naka-isolate siya sa isang bahagi ng bahay namin. Ako naman at ang aking pamilya ay naka-quarantine din. Lagi silang nakikinig sa DZAS at doon nagkaroon siya ng pag-asa, kalakasan at kagalingan. Tuwing tinatawagan ko siya araw-araw, naririnig ko ang kaniyang radyo, parang laging may nagbibigay sa kanya ng mensahe ng pag-asa, kalakasan at kagalingan. Purihin ang Diyos!
Sa pagpapatuloy po natin sa laban kontra COVID, nais kong mag-iwan ng isang hamon. Maaaring katukin ng Diyos ang inyong puso na makapagbigay ng Portable Missionary o PM Radio sa mga nasa isolation facility. Muli, para sa mga bagong tagapakinig, ang PM Radio o Portable Missionary Radio ay maliit na radyo na maaaring paandarin ng baterya o kuryente at may permanenteng nakatune na stasyon ng FEBC. Kaya naman, tuloy-tuloy na mapapakinggan ang mga programa na may positibong mensahe. Naway tumugon na kayo at sa pribilehiyo na magtulong-tulong tayo para makapagpala po tayo sa gitna ng pandemya. Para po sa nais tumugon, abay maaari pong makipag-ugnayan sa stasyon na inyong pinakikinggan o mag-iwan po ng mensahe sa kanilang Facebook page. Para naman po na nasa Metro Manila, maaaring tumawag po o mag-text sa 0947-333-5605 o di kaya naman 0927-778-6909 para sa mga detalye. Sa ating pagtatapos ng programa, abay naway patuloy tayong humugot ng kalakasan sa salita ng Diyos, tulad ng paalala ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kabanatang 1. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinatanggap namin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga naghahapis. Sapagkat kung ganoon karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikiisa kay Kristo, ganoon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Kung naghihirap man kami, ito'y para sa kaaliwan at ikaliligtas ninyo. Kapag naaliw kami, kayo man ay naaaliw at lumalakas upang matiis ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Naku, maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa akin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew at ito po ang The President's Report. Palagi po kayong mag-iingat. God bless you. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.